And what up, Freeman? It's your Freeman Talk Vlogs. And as you can see, ayan, kasama natin si Melo. It's all because of meron tayong ipapakabit na bagong accessory para kay Melo na dapat noon pa. Kasi ito yung accessory na laging inilalagay or unang inilalagay ng mga riders or mga bike owners sa mga motor nila. So tara, Freeman, samahan nyo ko. Papakita ko sa inyo kung ano at kung saan ko ipapakabit yung accessory na sinasabi ko sa inyo. So tara, Freemans, let's go. Let's do this. So sa mga legends, lalo sa mga taga-South, so andito tayo ngayon sa JPT Muffler Shop. So dito tayo magpapakabit ng muffler natin para kay Melo. So antay-antayin lang natin, pinapalamig lang natin yung bike kasi galing tayo sa medyo malayong ride. So tingnan natin what will happen at ano magiging advantages or pros and cons na ikakabit nilang muffler dito kay Melo. Sa mga nakakapanood ko, Freeman, sa mga previous vlog ko, itong JPT Muffler Shop, dito nagpakabit ng muffler si Sir Prince or yung riding body natin before. So shoutout sa iyo, Sir Prince. So medyo busy lang. I hope to see you soon. And again, shoutout din dito sa Full Print Manila. So nagpagawa tayo ng riding jersey natin sa Full Print Manila. Ayan siya. So antay-antay natin kasi napaaga tayo. Medyo kakabukas lang nila. Magulo pa. Well, actually, ito yung gusto ko sa mga shop. Pag medyo magulong ganyan, parang for me, parang mas magaling silang gumawa. Mas maganda yung gawa nila. Kasi nakikita mong lahat ng gamit is ginagamit nila, kaya medyo magulo. Pero for me lang naman yun. So tara, Free Minds, antay-antay tayo kung anong mangyayari. Let's go! So here we go, Free Minds. So first step, baklasan time tayo para maputol yung muffler natin or yung tubo sa ilalim para maging cut delete siya. So, tanggalan tayo muna. Then, tingnan natin kung anong mangyayari step by step sa pagkabit or pagpapalit natin ng muffler dito sa JPT Mufflers. Here you go, Free Mind. So ayan, nakabaklas na yung buong natin, exhaust system natin. So medyo maiksi lang pala siya. So underbelly nga kasi kaya medyo maiksi. So ang gagawin, puputulin na siya, tatanggalin na tong pinaka muffler natin. And then dudugtungan siya ng panibago. So ayan na, Free Minds, puputulin na yung pinaka muffler natin. Puputulin na siya. So siguro mga roughly mga nasa 8 kilos din to. So mababawasan tayo or magla-lightweight tayo ng slide sa motor natin kasi nga medyo mabigat tong exhaust system natin. So ayan, puputulin na ni Sir. Tingnan natin. Ito na yung pinagputulan, Free Mind. So tingnan natin. Ah, puta, mabigat. Mabigat din pala. So mga siguro mga roughly mga ganun nga 8-10 kilo siguro. Ayan yung tansya ko, sobrang bigat. So ito na yung madugong part, yung sukatan. So babalik na yung pinaka headers ng motor. Ayan, babalik na ni Sir yung headers. Tapos magsusukat na siya, magdudugtong na siya dun sa likod. So ito yung pinaka matagal kasi dito, sa experience ko dito, pulido sila gumawa. Talagang hinihigaan ni Sir yan dun sa loob, dun sa ilalim, para masukat niya, lalo twisted yung ipapagawa natin. So ito na, Free Minds, ito yung resonator na ikakabit sa atin na detress. Ayan, sinusukatan, nakaharang ako. So may nakalagay ng, nakaabang ng doon, pinaka mid type. Tapos ito yung magiging resonator natin. So yun, medyo matagal lang talaga yung pagbuo nitong ganitong klaseng muffler kasi nga from scratch siya. And then sa sobrang pulido kasi ng paggawa ni Sir, talagang
Ite-testing niya muna, tapos putol or adjustment, and then spot. Tapos ite-testing niya ulit sa bike. And then, yung kasunod ulit, ganun ulit. So, medyo technical kasi yung paggawa ni Sir, tsaka medyo mahirap talaga siya kasi nga galing siya doon sa working station niya, pupunta siya dito sa motor, isusukat niya, i-fit niya. So, medyo matagal lang talaga pero sobrang pulido talaga dito. Medyo maganda-ganda na yung itsura. Medyo malapit na. So, ayan yung pinaka-twist and yung resonator natin. Naka-spot lang yan. Yung mga pinakadugtungan na yan. Mamaya ipo-full weld pa niya yan. So, para may time pa siya or may way pa siya kung may kailangan pa siyang i-adjust. So, ayan yung magiging, basically, ganito yung magiging forma niya. Ayan. So, ito Freeman, so ikakabit nating muffler yung SC Project. So, ito yung kakabit natin from Malaysia siya, hindi siya from China. So, medyo mas may quality siya. And then, ayan, sobrang laki. So, ito yung napili kong ikakabit natin kasi yung isang type ng SC parang medyo mas common yun kaysa dito eh. So, 51mm din to. Ayan, yung pinaka-bilog niya. So, ayan. Antayin natin yung sound check mamaya. Medyo malapit na siyang matapos. At excited na din ako. So, ayun na Freeman, so ayun na yung possible final look natin kapag ka na full weld siya. So, tinitignan na lang ni Sir kung ano bang mga i-adjust niya dyan. Pero basically, that will be the final look ng exhaust natin. Ganyan na magiging itsura niya. So, pina-finalize lang ni Sir para ma-adjust niya pa yung mga naka-loop dun sa loob. Yung mga naka-elbow na mga tubo dun. So, after nyan, magpo-full weld tayo and then sound check. Ikaw bala. Mas alam mo yan eh. Paano pa bang possible forma niya? Yeah, mga ganyan sir, para medyo aggressive yung... Sige sir, ikaw nang bahala. Ikaw mas nakakaalam niyan. Tiwala ako sa'yo. Sa'yo ko nga lang nalaman na kapag ka naka-stand pa yung motor, dapat magkalapit to eh. Kasi pag inupuan mo, lalayo pa yan, di ba? So, yun yung secret doon para maging maganda yung forma tsaka yung itsura ng motor kahit nakasakay kayo. Medyo paglalapitin mo yung tip ng muffler tsaka yung swing arm kasi lalayo yan once na umupo ka na. Yung naka-flat na sir, okay na sa inyo yan? Okay naman. Okay na? Oo, hindi natatama yan. Mararamdaman ko naman yan pag tumatama eh. Kasi pag tinaba kasi natin sir, medyo... Sagwa. Sige, okay lang. Okay naman, di naman tumatama eh. Okay, ganyan sa ganyan. Okay, sige. Basta ano naman sir, pag tumatakbo naman kayo, nakagano Oo. sa paan niyo, di ba? Tsaka dyan naman nakasandal lang pa ako eh, ito. Okay. Oo, nakaganon yung pa ako eh. Para maganda yung... So basically, yan ay magiging final look natin dito sa muffler nating pinakabit dito sa JPT. So ayan, Freeminds, I guess tapos na si Sir sa final adjustments ng mga tubo, yung mga naka-twist dun sa ilalim. So ayan, binabaklas niya na yung headers natin para i-full weld yung mga in-spot niya dun kanina from dun sa dugtungan, yung pinagputulan, hanggang dun sa dulo. Ikakabit na ni Sir. Ultimo yung pati yung mga springs na kailangan para sa muffler natin. Ayan na, ipo-full weld na yan ni Sir. So, antayin natin, konting hintay na lang, maririnig na natin yung sound check. So, I'm so excited. Let's see what will happen and kung anong magiging sound ng motor nating si Melo after ma-install ng maayos yung muffler natin. So, here we go, Freeman. So, tapos na. Dito na nakakabit na yung muffler natin from JPT. So, tingnan natin kung ano magiging tunog niya. Pero, as per Sir, papainitin muna natin siya bago natin siya i-ref. Pero, tingnan lang natin muna yung idle niya. So, after a long wait, here we go. So, antay muna tayo ng mga 15 minutes. Painitin lang natin yung bike.
bago natin i-rev up. Pero yung idle niya, ayan na siya. Ayan yung pinaka-idle niya. So ayan, pinag-rest lang muna namin yung bike after 15 minutes na naka-idle siya. So ngayon, bobombay na natin tong motor natin si Melo. So, let's go. First bomba. So ayan ulit yung idle niya. Ngayon, bombay naman natin. Wow, grabe. Nakakatakot yung tunog. Medyo may mga backfire pa siya, pero may gagawin tayo dyan para mawala yung backfire na yan. Grabe. So yun yung soundcheck natin, Freeminds. Ayan na, maingay na si Melo, hindi na siya mabait. So I think that's a wrap once again. Shoutout kay JPT Mufflers. So once again, my name is Yves and this is my bike Melo, and this is how my Freeminds talks. Peace out.